Alden, hindi ginamit si Kath para sumikat mga kasembreros. Kath naman po ay spotted sa Makati mga kasembreros. No, grabe na talaga ito si Tisoy. Hindi na siya ma-reach mga kasembreros kasi kaliwat kanan yung mga nagpa-post sa kanya ng kanyang mga brands and endorsements mga kasembreros. Unahin ko tong kanyang post or shinare siya ng The Manila Times mga kasembreros na na-feature siya dito sa kanyang kanyang frutas na endorsement mga kasembreros. The Manila Times one day ago for Alden Richards balancing acting, directing in a growing list of endorsement starts with the discipline off cam. As the actor and television host says, health and intentional living now guide both his personal routine and professional choices, including his latest partnership with Frutas Holdings. So grabe no? Tapos ang picture ni Alden na naka-green nga siya. Tapos hindi na of course nagpadala, hindi nagpahuli yung kanyang BDO family mga kasembreros. So may mahabang post dito ang BDO para kay Pops Alden mga part ng kanyang endorsement, no? So sabi dito ng BDO Unibank 4 hours ago, we can't control everything, but we can control how ready we are. If hospital bills would shake your savings, it's time to pivot smart. Hospital cash assistance now comes with installment payments exclusive for BDO credit card clients. So protection feels manageable, not overwhelming. So parang meron silang hospital hospital insurance, mga customers or health insurance na rin, no? What you're getting. So, makakuha ka daw ng daily hospital cash benefit, receive cash support for every day you're confined. So, kapag na-confine ka or na-admit mga customers sa hospital, accidental medical expense, reimbursement get reimbursed for covered accidental medical costs. Tapos, accidental death and disablement benefit. Added financial protection against life's unexpected turns. So, parang ito, no, kapag na-confine ka, may mga, may benefit ka makuha kapag ikaw ay insured mga kasembreros. Tapos, apat actually, no, yung brands na nag-post kay Alden mga kasembreros, yung kanyang Sting. Sabi dito niya ay 49 minutes ago, sa mga humahataw sa trabaho, huwag kalimutang humataw rin sa live. Kasama mo ang Sting sa Hataw Era mo, Lodi. Happy Labor Day. So, kasi di ba, Labor Day na ngayong araw, no? May 1, 2026 na mga kasembreros. So, ang Mayo po, or ang buwan ng Mayo ay ang aking kabuwanan. Akala mo mga anak, no? I mean, May 9 ako pinanganak mga kasembreros. So, naisingit ko talaga ito, no? Yung aking birthday mga kasembreros. Tapos, yung kanyang Ribisco mga kasembreros, no, nag-post din po. So, apat na brands ni Alden na na-feature dito. Ribisco Crackers, 11 hours ago, sabi dito, pasobra sa laki ang matitipid this May 5, 2026. Matik na papaldo sa 10% off sa Ribisco Crackers at Honey Butter. Dagdagan mo pa ng one free bag of Ribisco Crackers plain for every 400 pesos spent site-wide. So kapag bumili ka na ng Ribisco Crackers worth 400, meron kang isang free na bag ng Ribisco Crackers mga kasembreros. So bag lang yata, no? Hindi yung mismong hindi yung laman or walang laman siguro ito mga kasembreros ang sinasabi dito ng Ribisco. Pero yun, no? Talagang may promo sila. Tapos si Kath, nag-post pala siya sa kanyang Instagram account. Itong so Realme Philippines, part pala yun ng kanyang Realme na endorsement mga customers, yung naka-violet siya, no? Tapos may hawak-hawak siya na Realme mga kasembreros. So ang dami nang pina-follow ni Kath, no, sa Instagram. 1,670 mga kasembreros yung kanyang pina-follow sa Instagram mga kasembreros. Tapos yun, may mga random videos dito behind the scenes na pinost ang mga fans na nandoon sa Siargao mga kasembreros. So dito ay may isa rito na pinost na video ng behind the scenes sa Love Siargao na dito naglalakad si Nadine at saka si Alden mga kasembreros. So kasama yata niya dito yung isa sa mga
directors, no, or part ng production team doon sa Love Siargao, mga kasombreros. Tapos may isa rin dito na dito, may isang fan dito na nag-post ng random pictures, no, ni Alden, mga kasombreros. Naka-brown siya, tapos yung naka-brown na naka-sleeveless, tapos naka-brown naman na naka-tuxedo, mga kasombreros. So yun po yung kanyang pinost dito, no, mga random and candid photos ni Alden doon sa Love Siargao, mga kasombreros. So naka-sleeveless si Tisoy. Nakapambahay lang kasi nga beach mode si Soiti, mga kasombreros. So hindi beast mode kundi beach mode, mga kasombreros. Kasi nga nasa beach si Phenomenal Box Office Cinema King kasama si President Nadine Lustre, mga kasombreros. Tapos may isa dito na behind the scene din po, mga kasombreros. Yung parang may tricycle or parang in-instructionan dito si Alden ng mga dito production team, mga kasombreros. Tapos doon sa may tapat ng Isla Burger nga, mga kasombreros, no, open 24 hours pala itong Isla Burger sa Siargao. Ang daming palang tao sa Siargao, no. Parang dito ko na-appreciate lalo yung ganito pala kasikat talaga ang Siargao. Kasi ang Siargao yata ang surfing capital of the Philippines, mga kasombreros. Kaya hindi lamang mga Filipino ang dito, kundi mga turista, maging sa ibang bansa or mga foreigners, mga kasombreros. So dito ko na grabe pala, no. Ito yung sasabi ni Alden na one way of promoting yung sariling atin din itong kanilang ginagawa, na dito sinute, mga kasombreros, ang Love Siargao para as a way of helping the tourism industry din po dito sa Siargao. Kasi of course na marami nang ang tao ngayon, so mas lalo pa sila madadagdagan ng maraming turista kasi nga ay nag-shoot sila dito ng Love Siargao, mga kasombreros. So talagang nakakatuwa lang ang kanilang naisip din, no, na dito gagawin. So dito parang instruction saan, tapos naglakad-lakad na ulit siya na siya Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasombreros. So talagang ang cute lang, ang kulit lang kanang ginagawa dito, mga kasombreros, no. Tapos ito major item tayo, mga kasombreros. Spotted si Kath sa Makati daw, mga kasombreros, no. Merong pinost dito si Tita Long Gumatay. Tapos ay ito po ay si Baro, no, mga kasombreros. So si Baro ay isang masugid na fan ni Kath, mga kasombreros, at kaligayahan niya talaga ang mga artista daw, no. Daming likes 53 minutes ago na pinost ni Tita Long Gumatay ay 292 reactions na siya, mga kasombreros. So sabi dito ni Tita Long Gumatay, I know super miss na nating lahat si Kath. Oo, heto, mainit-init pa. This is how she looks like today, 4 p.m. accidentally. Na-meet ni Baro sa Rockwell this PM lang or ngayong hapon, kahapon, mga kasombreros. Si Baro kasi sobrang addict sa showbiz. Araw-araw na sa SMX or Rockwell or Makati Studios at ibang mall, talagang nag-aabang ng mga stars. Kaya this 4 p.m. daw, nakita niya si Catherine. Sinuwerte na naman si Baro. Mga stars lang kaligayahan niya, ibigay na natin. Very simple ni Kath. At no makeup, ang ganda at ang sweet ng smile, di ba? Mag-abangers din kaya tayo. So sabi dito ni Tita Long Gumatay. So si Baro, if I'm not mistaken, present din siya dati sa Empolo, Manila na opening ni Kath, mga kasombreros, no, ng kanilang bagong business. Nung time nga na binuksan nila yung kanilang bagong business, mga kasombreros. So talagang fan na fan siya ng mga stars or ng mga artista, mga kasombreros. Kung kaya ay naispatan niya, no, si Kath, mga kasombreros. Tapos 12 hours ago, pinost niya dito yung IG post or Instagram post ni na Alden at saka ni Kath, mga kasombreros. So fandom page ito ng Kath Den Fanatics, mga kasombreros. Yung IG or Instagram post ni Kath na Vivo, Realme, mga kasombreros, and then kay Alden naman
of course, yung sa kanyang maganap, no, sa Love Siargao na taping or shooting, mga kasembreros. So, yung Kathleen Fanatic page na ito ay ano pa rin, no? Team Panatag pa rin siya, mga kasembreros, sa Kathleen. So, hanggat walang official na umaamin, mga kasembreros, ay magkakaroon pa tayo ng konting ilaw sa Kathleen, mga kasembreros. Although they are enjoying their individual projects, mga kasembreros, that's totally fine. Tapos so sa Sunday, balik pala yung Stars on the Floor nila Alden, mga kasembreros. Balik na dating time slot, no, 7:15 PM yung kanilang Stars on the Floor ulit, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung bakit, siguro nagkaroon din sila ng reshuffling ng schedule. Sabi dito ng Stars on the Floor sa kanilang Facebook page 2 hours ago, "Don't miss the beat. Dance floor. The stage is set. The lights are brighter and the stars are ready to shine." Stars on the Floor. So 2026 is back at its original time, Sunday 7:15 PM, mga kasembreros, no, yung kanilang oras. So inform ko lang po kayo kasi baka mag-abang kayo ng 7 PM. Tapos ay hindi pala, no, mga kasembreros, kasi nga nagbalik sila dun sa kanilang dating time, original time slot. Tapos may isang video na kuha rin dito kay Alden, mga kasembreros, na parang naghanap siya ng upuan, no, dun sa may Love Siargao, sa isang restaurant na marami na nagpa-picture sa kanya doon. Marami na nagpa-picture sa kanya doon, mga kasembreros, of course. Pero yon, ano siya dito, sikat na sikat, of course, no, si Alden, which is yan po ang part ng ating major item, mga kasembreros, na hindi ginamit ni Alden si Kath para lang sumikat, no, so para siyang nag-rhyme na, mga kasembreros. So kasi di ba marami ang nagsabi na kaya naman ganyan. So nandun yung point na yes, naging blockbuster movie nila ni Catherine dahil na rin kay Kath and dahil kay Alden. So yung parang pinag-combine sila, mga kasembreros ba? Kasi di ba dati marami ginamit lang ni Alden si Kath para sumikat, so mga kasembreros, no? Siguro hindi natin iwasan yung mga ganong mindset ng tao, mga kasembreros. Pero nakita naman natin dito, talagang pinagkakaguluhan si Alden, mga kasembreros, na akala mo para siyang mall tour na talaga, mga kasembreros, no? Kasi nga ang nangyari dito ay parang hindi pa naman siya mall tour, pero pinagkakaluhan siya ng mga tao dito sa Love Siargao, mga kasi imagine niyo, hindi naman siya dyan para mag tour lang, di ba? So nandyan siya para gumawa ng taping at ng shoot, mga kasembreros, ng Love Siargao. Kasi parang iba kasi yung atmosphere kapag yung purpose ng isang tao ay para mag-mall tour, no, para para mag-promote, no. Iba, no, iba, mga kasembreros. Pero dito talaga nakita natin na dinumog, sabi nga ng fan dito na nag-post, ay Alden Richards dinumog ng fan sa Tourism Road, Siargao. So nakita natin na para siyang celebrity naman talaga si Alden. So ito kasi ang kagandahan sa kanya, talagang pinagbibigyan niya yung mga taong nagpo-post or nagkukuha ng picture, nag-video, mga kasembreros. Talagang litaw pa naman yung kaputian ni Alden, kasi nga maputi si Alden, mga kasembreros. So dito sa video na sinare ng fan ay may mga random photos din siya. Parang kinompleto na niya ng mga kasembreros yung videos and pictures na nakuhaan doon sa parang day 4 ng taping or day 5 ng taping ng Love Siargao, mga kasembreros doon. So may mga time dito naguhubad ng tuxedo si Alden kasi mainit na siguro, mga kasembreros. Yung naka-brown siya na sleeveless na and so on. Tapos meron ditong mga random fans nasa dulo, ayan, nagpa-picture kay Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So ang kulit na, ang cute nila, mga kasembreros, kasi ito mga promoter din to sila.
Pag napalabas na yung ano, yung sa dulo ay sobrang ano, sobrang dito diamante ng katumbas at ang presyo dito ni Alden. Mga kasombrero sa dulo ng video na kung saan nga. Ito pala yung ano, yung kulot no na dito na kulot. Yung si ma'am na nakatalikod nung unang video na pinost natin. So ito pala siya. Nakaharap na siya mga kasombrero. So nagpa-picture talaga siya. Kahit phenomenal box office Cinema King na lumabas pa yung dila sa dulo. So yun. Tapos naka-shade si Soiti mga kasus, no? Sobrang mamahalin ng dating of course ni phenomenal box office Cinema King. Parang aura niya palang ano. So wala rin sa ugali ni Alden na manggamit ng tao kasi sikat naman siya sa kanyang sariling pangalan mga kasombreros na dahil pinasikat ng Diyos, no? Of course kasi very humble, very godly, and very kind mga kasombreros. So yun, and nagpatotoo naman dito no si Julia Barreto mga kasombreros na never ginamit ni Alden at never naman ang gamit si Alden. So siya nga yung ginagamit ng ibang tao mga kasembreros para sumikat na yan kasi di ba one time doon sa pag-launch ni Julia ng kanyang Broly ba yun na gami mga kasembreros ay tinanong siya ni OG Diaz na yun nga tama ba yung issue na ganito ganyan na ginamit ba ni Alden si Kat or si Kat para sumikat na. So and yung pagkakilala ni Julia of course kay Pars no kay pare niya Alden ay hindi ganoon mga kasembreros. So yun ang mahalaga no yung mga taong nakapalibot at malapit sa kanila na nakilala ng kanilang pagkatao no. So Sir Alden nga yung ginagamit at saka na-scam na ng how many times mga kasembreros. Kaya mali yung mindset na ibang tao na ginagamit ni Alden si Kat or ginamit ni Alden si Kat para sumikat mga kasembreros. So minsan kasi nag-overthink lang din yung mga fans. So yung mga fans na ito ay sila talaga yung gumagawa lang din minsan ng issue na lumalaki, pinapalaki, pero yung mga artista mismo ay okay naman sila mga kasembreros, no? Wala naman silang issue sa isa't isa. So kung kaya tigilan na sana yung mindset na manggagamit si Alden, ginamit ni Alden si Kat, no, and so on, so mga kasembreros. So yun po no, talagang hindi na maiwasan kasi you cannot please all people kasi no. Maybe may 100 na mag-agree sa'yo pero may isa talaga dyan or dalawa or tatlo na basher or negative mga kasembreros sa iyo, no? Which is normal lang yan kasi halos naman ng lahat ng artista kahit sino ba dyan, wala lang perfectong artista kahit nga si Melay na puro papatawa lang yung kanyang ginagawa ay may mga bashers pa rin mga kasembreros. So kung hindi siya yung tinitira ay yung kanyang mga anak naman mga kasembreros. So ganun naman talaga ang mga tao sa mundong ito mga kasembreros, no? Talagang wala lang silang magawa sa buhay. So normal na po 'yon. So let's just accept the fact na yun po talaga yung ibang tao mga kasembreros. So walang perfecto no sa mundong ito mga kasembreros and mga ka-Atenatics. So hayaan na natin, no? Let's just move on and do our own thing para masaya at good vibes lang po tayo. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po ito mga videos ni Alden mga kasembreros, no? Na pwede nating pakinggan at panoorin. Tapos, pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Action! Come on. Excuse me,
Marami na kuya. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito mga kasembreros. Ang title natin ay Panginoon at Hari. Psalms 145 verses 1 to 2. I will praise you, my God and King. Ito pala yung mga kasembreros. I will honor your name forever and ever. I will honor you every day and praise your name forever and ever. Grabe no? Ang description nito ni Haring David mga kasembreros ay may sense of eternality, no? Meron siyang wala siyang katapusan mga kasembreros. Forever and ever and ever and ever and ever mga kasembreros. So ito yung gusto niya tukuyin dito, no? Sa ating buhay, yung praise, yung appreciation, yung acknowledgement ay kailangan po yun. Pero ang pinakamataas, no, at ang pinakadakila na papuri na dapat natin gawin mga kasembreros ay sa Panginoon, no? That is why God is our God and King, Panginoon at Hari mga kasembreros. So dalawa lamang ito sa mga descriptions ni Lord mga kasembreros, na siya po ay God, siya po ay King mga kasembreros forever and ever. So wala po siyang katapusan. Psalms 145 verses 1 to 2 mga kasembreros is a simple yet profound declaration of praise. When we say, I will extol thee, sa ibang kasi sa version is I will extol thee or I will praise you, my God and King or O King mga kasembreros, we are expressing our intent to elevate and honor God above all else. So, kung meron tayong pinapasalamatan, ang pinaka-final, pinaka-ultimate, pinaka-mataas na papuri at praise mga kasembreros ay si Lord, no? Because He is the creator of the universe. He is the creator of the earth, the heavens mga kasembreros, and our ultimate creator. Siya yung lumikha sa atin mga kasembreros. So that is why kung meron tayong pinaparangalan, tinataas, tinadakila, ay walang iba kundi ang ating Hari at King or Hari at Panginoon mga kasembreros forever. So, intentional. Intentional ito mga kasembreros. Sabi dito ni Haring Solomon ay I will praise you, you know? So, may intention. Kasi may mga tao na hindi na na-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Nandiyan na yung blessing sa kanila, binigay na yung kanilang desires, yung kanilang pinapanalangin, yung kanilang ina-expect, yung kanilang inaasahan. And yet, nakakalimutan nilang papurihan at pasalamatan ng Diyos mga kasembreros. That is why, yung papuri, pagdakila at pasasalamat ay intentional po yan mga kasembreros. Maraming tao binibless pero parang nakakalimutan nilang ibuka ang kanilang bibig sa pasasalamat. No, thank you Lord, maraming salamat Lord, maraming salamat God sa blessings, maraming salamat sa ganito, sa trials, no, even sa mga problems at saka mga unanswered prayers. Alam niyo, na-realize ko yung mga hindi pa sinasagot or hindi sinasagot na panalangin ay way at pamamaraan din pala ng Diyos yung mga kasembreros para tayo i-protectionan. Let's say nag-dream ka ng ganito tapos hindi tinupad ng Panginoon. So ibig sabihin may purpose, may rason ng Diyos mga kasembreros kung bakit hindi niya binibigay sa atin yung ating dinidream or pinapangarap na yon mga kasembreros. So pinapangarap magkaroon ng kotse, wala ka namang parking sa bahay mo, tapos hindi ka pala marunong mag-drive, no? So baka mabangga ko pa yung kotse, so another gastos pa mga kasembreros. Basta na maraming mga dreams and ambitions, small dreams, big dreams. So they are alike mga kasembreros. It's a personal commitment to recognize God as the sovereign ruler of our lives. This verse sets the foundation for the entire psalm, which is filled with themes of worship and adoration and gratitude. So,
Yung salmo kasi, yun yung parang may core themes kasi ito. No, yung papuri, pagsamba, pasasalamat sa Diyos, mga kasembreros, at saka paghingi ng tulong, no? Yun yung mga kumbaga pa yung course or yung themes niya, mga kasembreros, yung parang iniikutan ba na tema ng Book of Psalms, mga kasembreros. So maraming verses talking about worship, no? Maraming verses Salmo talking about adoration sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon, victory, no? At saka paghingi ng tulong sa Diyos, mga kasembreros. So yun yung tema. It reminds us of our duty to glorify God and acknowledge His greatness. The term praise or extol, mga customers, indicates a deep sense of appreciation and reverence. We are not just casually recognizing God, we are actively choosing to celebrate and praise Him for His attributes, His love and His faithfulness. So yun siya, mga kasembreros. Talagang ano tayo, we choose with intention. So hindi siya pwedeng wala tayong ginagawa. Parang ano siya, parang hindi siya markabahala or hindi siya lacking of intention. Dapat may drive talaga tayo. No? Kumbaga pa, kung gusto mong gawin ng isang bagay, di ba, pinagpaplanuhan mo, sineset up mo, and so on, mga kasunod. So, ganoon din po ang pasasalamat at saka papuri sa kadakilaan, pagiging Panginoon at Hari ng Diyos sa ating buhay. The expression, my God, reveals a personal relationship. This isn't just an abstract concept. It's an intimate acknowledgement, as if the psalmist is speaking directly to God Himself. Each of us can reflect on this personal nature of our faith. Can we boldly call God by name, recognizing that He desires a relationship with us? Our faith is not something separate from our hearts. It's deeply woven into who we are. So yun siya, no? Personal. No, there is that personal na connection, mga kasembreros, or connection or relationship sa Diyos sa ating. Parang siya yung ating Panginoon. Kung kaya tinawag dito ni Haring David, ginamit niya yung my, no? Possessive noun, mga kasembreros, na indicating na siya po ay may personal na relationship sa Diyos or personal na connection. Worship should not be confined to songs sung in a church or times of prayer. Rather, it represents an ongoing gratitude of reverence and appreciation for who God is. So yun siya, yung pagsamba, na yung papuri, hindi lamang siya pagkanta. Okay, although yung pagpapuri, mga kanta na Christian songs, yung mga papuri na kanta, mga kasembreros, so isa yun sa pamamaraan. Pero ang pagsamba ay nakikita rin dapat sa actions. Okay, kung paano tayo gumalaw, paano natin tratuhin ang ating pamilya, ang ating kapwa-tao in general, mga kasembreros. So kasi kahit na memorize mo lahat ng kanta na nagpupuri sa Panginoon, pero masama naman ugali mo sa kapwa mo tao, so useless din po, mga kasembreros. Kahit na alam mo pa yung mga kanta ng mga sikat na mga Christian worship leaders, no, and churches, mga kasembreros, kung hindi naman maganda ang ugali mo, na masama naman ang ugali mo, mga kasembreros, hindi ka mapagmahal sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, sa kapwa mo tao in general, ay useless din po, no? Kahit na ubusin pa yung kanta dyan, kung yung behavior naman natin ay hindi kalugod-lugod, ay useless din po. As we come to understand the depth of God's goodness, we find more reasons to praise Him regardless of our circumstances. So yun siya, no? Kapag nagkakaroon kasi tayo ng understanding kung gaano kabuti ang Diyos, mga kasos, naunawaan natin ba? So kahit may problema tayo, may trials tayo, may mga requests at prayers tayo na hindi pa sinasagot ng Diyos, meron siyang inaantay na panahon, at dapat din nating pasalamatan, because every season, every happening, every event sa ating buhay ay meron po siyang purpose, mga kasembreros. So kung hindi sinagot ang ating panalangin, pasalamatan natin ang Diyos. Kung sinagot ng Diyos ang ating panalangin, pasalamatan natin ang Diyos, mga kasembreros, because He knows what's best for us more than we do for ourselves. We are invited to acknowledge God's sovereignty and lordship over our lives. Understanding that God is King means we accept His authority,
leading to a deeper trust in His plans. This lesson of yielding to God's reign can provide us confidence in the face of uncertainty. Acknowledging His control allows us to get or to let go of fear and embrace peace. So, parang pag alam ko siya, pag kilala mo yung tao na, kunwari, kaya niya lahat, or he can provide, or she can provide, nagkakaroon tayo ng sense of security. And, syempre, no, si Lord, mga kasusmas, lalo na because He is an all-knowing God, He is an all-powerful God, mga kasembreros. He is an all-present God. So, kapag mas lalo natin nakikilala at nakita yung kanyang kalakasan, yung kanyang power, yung kanyang amazingness, yung kanyang miracles, mga kasembreros, mas lalo tayo magtitiwala sa kanyang sovereignty, sa kanyang lordship, sa kanyang kingship, mga kasembreros. So hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating buong family in general. This verse also demonstrates the importance of continuous praise. It reminds us that our worship should extend beyond our immediate needs and expressions of gratitude for blessings. When we commit to praising God daily, we enrich our relationship with Him, opening the door for deeper encounters with His love. So, ang ganda nito, na kapag tayo daw ay araw-araw na kinocommit natin yung pagdakila sa Kanya, pinipraise natin siya, ina-appreciate natin siya, mga kasembreros, so mas lalong nade-develop yung ating relationship sa Kanya. So yung relationship natin sa Panginoon, ang daming benefits, no? Talo niya pang SSS at saka yung GSIS sa benefits, mga customers, at lalo na po yung PhilHealth, no? May nabasa akong post no? Parang ilang taon siyang naghulog sa PhilHealth, tapos nung na-hospital siya sa 100,000 na bill niya, 4,000 lang yung sinagot, parang gano'n. So naisingit ko lang, mga kasus, nabasa ko yung post niya. Grabe, no? PhilHealth, ilang taon kang naghulog, tapos na-hospital ka, 100,000 yung bill, kahit na 6,000 pa, no? Grabe yung parang kupit. So napunta tayo sa kupit, no? Pero kidding aside, mga kasus, sa ganun po, no? Mas lalo tayong nade-develop yung ating yung advantages, yung benefits, mga kasembreros. Mayroon tayong peace, may understanding sa loob ng tahanan, may unity, may love, may pagpapakumabain, so may pagpapatawad, no? Kahit na hindi naman perfecto ang pamilya, there's no perfect family, mga kasus. Walang perfecto ang pamilya, lahat po tayo nagkakamali. That is why nandito pa tayo sa lupa. Kasi pag perfecto na ang buhay, ibig sabihin na sa langit na tayo, nasa kabilang buhay na tayo, mga kasmeros. Hindi tayo makakita ng perfectong buhay at perfectong tao o perfectong lugar o perfectong bagay sa mundong ito. Because hindi perfecto ang mundong ito in the first place. Kasi nga, nagkasala sa Adan at Eva. So, fallen world ito. Kumaga pa yung earth na ito, yung mundo na ito ay hindi perfecto. That is why, ang mga nakatira dito ay hindi perfecto, mga kasmeros. Sa kabilang buhay lang or sa langit or ang langit mismo ang perfecto. But, no, kapag tayo po ay nagpapamaba, we commit everything to God, no, we praise Him, we glorify Him, ay nandun yung improvement at development ng ating relationship sa Kanya. Alright, sinama po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at intention talaga na purihin at takilaan ng Diyos sa seasons ng ating buhay, no? Sa ating circumstances in particular. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasmarasan pa. Alam po. I love you all.